Salamat sa advice, Brother Mer. Ito yung 12 na tornilyo. Tapos nandun yung butas, dalawa. So natanggal ko. Yung kabila na lang susunod ko. Pero grabe, ang dumi. So lilinisin ko muna. Salamat. Ito yung gamit nating pang video, Toyota Innova. Ngayon ay July 6. Nagkaroon ng problema to kahapon kasi nag-stock up yung gulong. June 21 nung huli kong ginamit to, June 21 itong taon na to, 2025. Napadaan kami nun sa baha kasi habagat, halos kalahati mahigit ng gulong yung baha. Tapos na park ko lang dito sa parking ng 14 days. So hindi ko siya napaandar ng 14 days. Kahapon gagamitin ko sana, pero ayaw siyang umaandar yung makina. Okay yung makina, pero kapag nag first gear o kaya mag reverse, ayaw. Kasi yung gulong, ito, ayan, tinanggal ko yung gulong. Naka-neutral siya doon, tapos naka-jack naman siya. Pag inikot, ayaw. So etong brake drum, so natanggal lang to dahil sa ito, yung pang push doon sa loob, doon sa dalawang butas niya. So sobrang dumi. Ayan, ang dami ko nang natanggal na dumi. Ayan, lilinisin ko pa to. Tsaka doon pa sa kabila. So itong kabilang gulong, mas ano to, mas kapit yung ano rito, brake. Kanina pinukpo ko na to, hindi matanggal, kaya kumuha ako nung 12 na tornilyo. So kung magkaroon kayo ng ganitong experience, ganito lang yung dapat gawin. Lilinisin yung brake drum, yung loob, tapos papatuyuin. So dito lang muna sa, kung nasa driver side tayo, right side, tapos dun sa left side mamaya itutuloy natin. Okay guys, dito tayo sa kabilang side. Ito ang problema pala kapag nababaha ang sasakyan. Hindi naman siya totally lubog, siguro mga kalahati ng gulong o lagpas ng konti. Yun yung baha nung nakaraang habagat. So na-stock to ng 14, halos 15 days. So ito, naka-neutral na siya doon sa gear niya. Tapos inangat ko na siya. Ipansin nyo, ayan, naka-jack na siya. Pero ayan, no, hindi matinag, hindi magalaw. So kanina doon sa kabila, grabe yung dumi. So niliha ko na, nakabit ko na yung kabila. So ito namang isang to. Ayan. So kung ganyan sasakyan nyo, minsan nadaan sa baha, tapos na-stuck ng ganito 15 days na halos, hindi pala yun advisable. Dapat kung halimbawa kahapon nabaha kayo, dapat sunod na araw ay paandarin nyo kahit malapit lang para ma-play yung brake, lalo ganitong brake drum. Doon sa unahan okay lang kasi disc brake naman, kaya lang pansin din yan, no, kung may mga kalawang din yung disc nya sa loob. So ito muna, ayusin ko muna to. Ito, natanggal ko na yung gulong. Ayan, panlinis natin, may konting sabon, tubig. Tapos ito, mahirap tanggalin, ang dami ko ng pukpok dito kanina, ayaw matanggal. Salamat doon sa kaibigan ko na nag-advise. May makikita pala tayo ditong butas. Ito, ayan, dalawang butas magkabila. Tapos ang size niya ay 12. So papasok nyo lang yung tornilyo,
para ma-push palabas itong brake drum. So hindi na kailangan pukpukin, ang kailangan lang ay mapasok tong tornilyo sa loob. Ayan, tapos habang bimabaon yung tornilyo, umaangat tong brake drum. So 12 yung sukat nito. Ito mas mahaba tong isa. Salamat kay Tatay Bibot, meron siyang reserba na tornilyo. So ayan, para matanggal siya, igilid muna natin tong gulong. So ito yung technique para hindi na tayo babayad sa mekaniko. Kung meron naman kayong tools pantanggal sa gulong, actually meron naman lahat ng sasakyan eh. Parang kasama yan sa pag meron kang sasakyan, meron ka ng pangtanggal sa gulong kasi necessity yan. So ganito lang yung gagawin, papaangatin lang tong brake drum. Kailangan sabay sila na pumapasok sa loob yung distance nila para yung tulak palabas sabay din sila. Ayan, pag naramdaman mo mahigpit dito konti, tapos ramdaman mo sa kabila. Ayan. So ito yung pinakamagandang pangtanggal sa brake drum. Yun, narinig nyo, pumitik na dun sa loob. Ibig sabihin umangat na siya. So ayan. Ayan, medyo ayun, gumalaw na. Hindi kaya ng pukpok, pero dito sa tornilyo, ayan, madali siya. Ayan, so kaya na to. Kaya na siyang iangat. Wala akong tagahawak ng cellphone. Hawakan ko dalawang kamay. Tuloy lang natin maya maya. So ito yung loob. Grabe, ayan, kapal ng dumi. So dikit talaga yung dumi. Tapos ayan yung loob. So halos lumalaban yung brake shoe. Medyo manipis na rin pala to brake shoe nya. Balitin na rin siguro. So ayan, ganyan lang guys. Kung mabaha ang sasakyan nyo, ganito lang yung gagawin natin. So lilinisin ko lang to. Mamaya pag malinis na pakita ko bago ko ibalik. Ayan, medyo malinis na ng konti. Ayan, sinabo natin, pero hindi naman masyadong maraming tubig. Yung mga ano lang, tinanggal yung mga dumi. Tapos ito may liha tayo. So lilihain ko lang tong konting part dito sa brake shoe. Tapos dito sa brake drum, ito lilihain din dito. So paikot. Ayan, para mas malinis. Tapos pag naliha na to, papatuyuin lang. Ayan, tanggalin lang yung mga kalawang. Ayan, tatanggalin lang. Grabe yung dumi. Next pa kasi 15 days halos hindi na paandar. Kaya kapag nadaan pala kayo sa baha, dapat lilinisin ng dapat para hindi ma-stack up, paandarin agad, takbuhin. Okay. Baka magaya kayo dito na ayan, 15 days halos hindi ko na paandar. Kaya ito yung nangyari, hindi maikot yung gulong, stack up. Pero ito okay na siya kasi nagagalaw na dito.
Huwag nyo lang masyadong babasain tong loob kasi may mga parts dito na baka kalawangin. Kung konting basa lang tapos tutuyuin agad. So ito yung brake shoe, medyo manipis na din siya pero okay pa naman. Nasa ano pa naman siya. Okay, konting linis pa tapos tuyuin ko. Tapos mamaya pakita ko may ikot na yung gulong. Tapos mamaya paandarin ko. Ayan, malinis na. Tuyo na rin siya. So, ito. May ikot naman. So, lalagay ko na itong brake drum. Ayan. Yun. Lagay na. Paano lang. So, ay, thank you Lord. Kaya pag nadaan kayo ng baha, kinabukasan, paandarin nyo agad sa sakyan nyo. Kung hindi man, huwag nyo pa-stock ng ganito na 15 days halos. So, lalagay ko na yung gulong, tapos papaikutin ko. Ayan. So, ito na yung gulong. Ang paghigpit nito ay baliktad doon sa kabila. Kapag ito pahigpit, papunta dito sa right. Kapag nandun kayo sa kabila, ang papuntang right ay paluwag. So magkaiba sila ng rotation. So ayan, ano na, yan, tignan natin, yan, umiikot na siya. Wala na yung stock up. Syempre, ano pa tayo, naka-jack pa rin tayo. Ayan, wala na yung stock up. Ayan, salamat sa Panginoon. Ayan, umiikot na. So, ganyan lang guys. Kapag sakali na nabaha sa sakyan nyo, tapos na-stock ng mga kagaya nito, almost 15 days. Tapos ayaw umikot yung gulong, naka-neutral, naka-jack na kayo. Ang problema ay yung brake drum nakakapit, kaya hindi umiikot. So, ayan. Pag nalinis na, okay na. So, i-road test natin maya-maya pagtapos nitong kabit. Ayan na, nakakabit na. Maganda na yung ikot. Wala nang stuck. So tatanggalin na natin tong jack. So natanggal na to ay i-drive natin, may road test natin. So yung ganitong case, kung mangyari sa inyo, stock up yung gulong, lilinisin lang.
So nung June 21, malakas yung habagat dito sa Maynila. Kaya nabaha kami nun. At ayun nga, ngayon itong naging experience. Pero okay naman na. Salamat sa mga nag-advise kay John Carl Golyoso Angustia at saka kay paring Brother Mer Bernarte. Salamat sa inyo. At ayan, i-road test ko tong Innova na ito maya. So ito na yung sa pag sakay ka sa driver's side, right side, yung nag-stack up. Ayan yung isa. Tapos dun sa kabila. So ito yung ayan yung left side, yung driver's side. Okay, so drive test na natin. So kahapon talaga ay nahirapan ako kasi kahit anong pilit ko na i-abante, ayaw. Okay, so ayun, naka-start na, naka-aircon na, ayun, malamig na sa likod, malamig din. I-drive test natin. Kahapon talaga kahit anong gawin kong abante, ayaw niya. Kahit anong gawin kong reverse, ayaw niya. Kaya ayun, nag-advise yung pamangkin ko, tas yung isa kong kaibigan, yung kumpare ko. So shout out kay John Carl at kay Brother Romer Bernarte. At ayun, so ito na, drive test na natin. Ayan na, grabe, umarangkada na agad. Ayan, so talaga kahapon gulong yung problema, stack up siya. So ikot lang tayo ng ilang ikot para magamit yung brake. Makapit naman yung brake. So yung guard ay wala pa yata dito. Ayan. Drive test ko lang, nag-stack up talaga yung gulong sa likod. Buti na nagawa ko yung advice, nilinis ko lang. Babalik din agad ako. Thank you. Drive test lang tayo, road test pala. Ayan, kung mangyari sa inyo na nagkaroon ng nadaanan kayong baha, huwag yung patagalin ng ganito na 15 days kasi nag-stuck yung dalawang gulong sa likod. Manual tong sasakyan na to, pero dapat kapag dumaan pala tayo sa baha, kinabukasan o yung susunod na bukas ay gamitin natin para hindi ma-stuck yung dumi doon sa drum brake. So ayan, ito okay naman na siya. Ni-road test ko lang, tapos hindi na mababahala na ang advice ng iba ay bagamat ang clutch nito minsan ano na rin siya, parang nahihirapan, pero nagagamit pa naman siya. Lahat pa naman ng gear ay pumapasok kapag naka-clutch. So ayun, talagang stack up yung gulong, yung brake drum hindi maikot dahil sa dumi na
na stock doon sa 15 days. So kung ganyan, dadaan kayo sa baha, advice natin kinabukasan o susunod na araw gamitin nyo kaagad kasi mahirap pag na-stock. Ayan, mahirap kapag nag-stock up yung gulong. So ikot lang tayo ng ilang ikot. At okay naman yung braking nya, malakas yung brake nya. So papakarga na lang ako dito sa Shell gasoline station. So ayan, maraming salamat. Sana makatulong yung ating video ngayon, lalo na panahon ngayon ng habagat dito sa NCR. Salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless us all.